Sa kaso ay nangyari bago ang cremation ng mga labi ng biktima bukas. Umaaksyon live si Sean Yao. Sean. Cheryl Martin ngayon ang huling gabi ng lamay ng namayapang ina ng aktreses Cherry Pie Picache dito sa Arlington Funeral Home sa Quezon City. Umaasa naman ang pamilya na matutukoy na ang nasa likod ng pagpatay sa ginang. Pagnanakaw pa rin ang nangingibabaw na motibo sa pagpatay kay Zenaida Sison. Yan ay base sa investigasyon ng QCPD-CIDU 4 na araw matapos ang krimen. Nagkaroon kami ng ocular inspection doon, nandun kami sa crime scene. Doon na namin nakita na halos yung mga drawer nga bukas. Tukoy na rin daw ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng isa sa mga suspect. May composite sketch na sila ng tao pero tumanggi muna silang ilabas ito sa media. Nakatulong din ang pahayag ng mga nakuhang testigo ng mga otoridad. Natumugma naman sa mga nakitang ebidensya sa crime scene. Kabilang ang isang long sleeves at maong pants na naiwan sa bahay at pinaniniwala ang suot ng suspect. Posible rin daw nakilala ng ina ni Cherry Pie ang mga salarin. As hindi naghalungkat sa baba ng bahay, kundi dire-diretso sa master bedrooms, na ibig sabihin nun na alam niya yung lugar. Bukod sa mga hawak na testigo, pinatawag na rin ng mga polis ang mga kasambahay ni Sison na maaaring makatulong sa pag-usad ng kaso. Tuloy naman ang pagre-review sa mga kuha ng CCTV malapit sa bahay ng biktima at ang pag-cross-reference sa fingerprints na nakuha sa bahay. Cheryl Martin, 2:00 ng hapon bukas ike-cremate ang labi ni Sison dito sa Arlington. At kahit maulan, tuloy pa rin ang pagdating ng mga nakikiramay sa burol. Ilan sa mga nakita nga natin ay sina Valerie Concepcion, Jelly de Belen, Carmina Villaruel at Attorney Lorna Capunan. Nakapanayam rin natin ang family friend ng pamilya at direktor na si Peter Serrano. It's very unfortunate for the family that this had to happen to them. They just want discretion about all of these. It's the family is not saying that it is bad taste. This is that they don't want to make it. It is a celebrated case, everybody knows, but they don't want to push anymore the controversy of it. The whole family is in shock, but one thing I would say about the family, one thing that is so admirable about the family is their faith in God. Cheryl Martin, nakiusap muna si Cherry Pie na wag munang humarap sa media para asikasuhin ang burol at cremation ng ina. Balik sa inyo. Maraming salamat, Sean Yao. Samantala, paulit-ulit na paalala ng mga otoridad maging mapagmatsyag sa mga lugar na pinupuntahan. Sa Quezon City, sa pool sa CCTV, ang pag-atake ng mga kawatan sa isang grupo ng mga estudyante. Umaksyon si Ryan Ang. Makikita sa CCTV ang 4 na babae nagkukwentuhan malapit sa kanto ng Scoutopia sa Quezon City kahapon. Maya-maya, isang lalaki ang naglakad sa kabilang kalsada. Kasunod dito ang isang nakamotorsiklo na huminto sa kanto. Ang lalaki naglalakad, kumana na tawala sa CCTV. Pero ilang sandali pa, bumalik ito na palingalinga. Muling itong dinaanan ng mga estudyante. At sa kanyang pagbalik, ito na ang sumunod na eksena. Inatake na ng lalaki ang isa sa mga babae na may hawak na cellphone. Nang makuha ng suspect ang pakay, agad siya sumakay sa nag-aabang na motorsiklo at tumakas. Senyasan nila lagi yung sa kamay, may kita mo yung tao na pumanik sa office, inangat niya yung kamay niya na hahablot na siya. Tapos yung motor, paniredondo lang siya ng redondo ng motor hanggang umangat na para sa unahan, naka-ready. Hinala ng mga residente, iba ang pakay ng mga suspect. Itong opisina talaga ang target ng suspect, pero hindi siya makapasok at tinarget niya ay yung mga kabataan na nagkukwentuhan doon at tinagawan niya ng cellphone. Sa kuha ng isa pang CCTV, makikita ang pagpunta ng suspect sa isang opisina malapit sa lugar. Pero dahil kahina-hinala ang kilos, hindi siya pinapasok ng mga tauhan. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Umaaksyon! Ryan Ang, News 5. Samantala, ika-42 taong anibersaryo po ng deklarasyon ng martial law noong linggo. Ano nga ba ang mabuti at masamang naidulot dito sa bansa? Alamin natin yan mula kay Professor Danton Remoto. Prof? Unahin natin ang positibong naidulot ng martial law. Una, nakapagpatayo ng maraming building, airport at pantalan ang rehimeng Marcos. Nariyan po ang ospital na Heart Center, Kidney Center at Lung Center. Meron ding Culture Center of the Philippines, CCP, Folk Arts Theater as PICC. Sa unang pagkakataon din nagkaroon tayo ng Pan-Philippine Highway. Pwede na mag-drive o mag-bus mula Maynila hanggang Mindanao. Kung ayaw mo naman sa bus, may barko o eroplano. Pero disiplina ang mga tao.
walang maingay sa kalye at burado ang graffiti sa mga pader. Abay, sumikat din po ang Pilipinas. Rumampas si Imelda Marcos sa buong mundo, suot ng designer clothes mula Europa. Sa Notre Dame Cathedral sa Paris, nagrosaryo pa raw si Imelda, pero rosaryo niya, diamante. Bisita rin po tayo ng mga sikat na banya gaya ng pianistang si Van Cliburn, socialite na si Christina Ford at artistang si Brooke Shields. Pero ano naman ang negatibong dulot ng martial law? 70,000 po ang ikinulong at halos 4,000 ang pinatay. At marami nang gustong umalis na lang sa Pilipinas dahil wala na raw pag-asa. May disiplina, pero disiplina ito ng baril at pamalo, may pera, utang sa World Bank at IMF. At hanggang ngayon, hindi pa nababalik ang bilyon-bilyong dolyar na sa dami. Maski pamilyang Marcos, hindi alam kung nasaan. Balik sa inyo. Naging emosyonal ang kapatid hunk na si Derek Ramsey sa press con kagabi ng Amazing Race Philippines 2. Si Jasmine Curtis naman nagsalita na tungkol sa umano'y audio scandal ni Daniel Padilla. Sa gitna ng aksyon, si MJ Marford. Mas nakakakilig na eksena ang ipinakita sa ikalawang gabi ng Wattpad Presents My Tag Boyfriend na hatid ng Life is Beautiful Publishing. Sumalang na sa makeover si City para ituloy ang pagpapanggap na girlfriend ni Kaiser. Pero ang heartthrob mukhang nade-develop na kay City. We watched it together and we were laughing because natatawa pa rin kami in some of the scenes na we knew medyo di naman sa nahirapan pero nadala kami. Dahil daw sa proyektong ito, mas lalong nakilala ni Jazz at Sam ang isa't isa. Hindi rin sila apektado ng mga intriga. Kaugnay ng leaked audio ni Daniel Padilla na kinikilig umano kay Jasmine. We didn't let a day pass without speaking to each other about it and addressing it. So, you know, we knew how to settle ourselves and our emotions straight away. Paglilinaw pa ni Jasmine, parang kinakapatid niya si Daniel. I share one manager with Sir Tito Robin Padilla. So, yun, I guess, dahil magaan ang loob ko sa kanilang lahat naman, there's nothing more to it. Ayaw na rin daw palakihin ni Jasmine ang issue. Kaya suportado niya na nagkaayos na sina Daniel at ang love team nito na si Catherine Bernardo. It's good because I saw on social media naman that they've worked things out. Kaya naman kasi, bakit pa eh? Hindi na itago ni Derek Ramsey ang emosyon sa press con ng Amazing Race Philippines Season 2 kagabi. Nagpasalamat ang aktor dahil sa mga natatanggap na positibong komento sa kanya sa kabila ng mainit na issue. Sa kanila ng estranged wife na si Mary Christine Jolly. Wish ni Derek na umayos na ang relasyon niya sa kanyang anak na may sama raw na loob sa kanya. If I can have my son look at me the way I look at my father, my dad's my best friend. I want my son to look at me as my best friend. Mas mahalaga rin kay Derek ang future ng kanyang anak. I want to have a relationship with my son before the whole world tries to jump in there. I've always told you, family is family. Umaaksyon! MJ Marfori, News 5. At yan ang mga maaksyong balita ngayong gabi. Para sa tuloy-tuloy na panonood ng balita, pumunta lamang sa news5.com.ph, ang nangungunang news video portal sa Pilipinas. Ako po si Cheryl Cosim. Ako naman po si Martin Andanar, saan man, kailanman, kapatid. Higit sa balita, aksyon! Ang susunod na programa ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe,